So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, grabe no, napakainit po talaga ng bawat sagupaan na hinaharap dito po sa committee ni Senator Risa Hontiveros, which is yung Committee on Women's, Children, and Family Relation and Gender Equality. So mapapansin nyo na bawat Senate hearing niya talagang literal na real deal. Malaman. Talagang mapupulutan mo ng sustansya eh. Pero ngayon guys, ako ay medyo natatakot lang. At nandito na din ang pagkapraning ko kasi kung noon, 'di ba? Dito lang sa Pilipinas, yung kanyang mga nakakasagupaan, which is yung kanyang huling nakasagupaan sa Committee on Women's, Children, Family Relation and Gender Equality, itong ang Siki Buloy, na hanggang ngayon hindi pa nga din po nagpapakita, talagang itinumba nga ni Senator Risa Hontiveros, inangat niya yung kapangyarihan ng mga kababaihan laban dito sa mga taong mapang-alipusta, 'di ba? Ginagamit ang powers, talagang hindi niya inurungan. So kung noon dito sa Pilipinas, ngayon naman natatakot ako sa kanyang buhay kasi ang ano niya ngayon ang kalaban niya yung mga mafia. Nagigets nyo ba ako guys? Anytime anytime, anywhere, kahit anong oras, pag itong si Senator Risa Hontiveros na tsempohan ng mga mafia na yan, eto matindi to tinitira tayo. Baka hindi natin namamalayan, wag naman sanang mangyari. 'Di ba na baka itong si Senator Risa Hontiveros ay tirahin ng mga mafia na to, which is nakakatakot at nakakapangamba. And hoping sana na ipag-pray natin itong si Senator Risa Hontiveros sa kanyang bawat laban na talagang binabakbakan niya. Kasi, you know what guys, siya lang talaga yung katangi-tanging senator na matapang, matalino, may puso para sa bayan, yung literal na dedicated yung kanyang trabaho para sa ating bayan. Mantakin guys buhay niya na yung nakataya dito. Actually, noon pa man, dito pa lang sa Kibuloy's issue. Pero ngayon, malaki na to guys Mga big syndicate, mga mafia, yung kanyang pinupunterya dito. Kasi kung matatandaan nyo, itong si Alice Guo, di ba sinasabi niya na simpleng tao lang daw siya. Pero yung negosyo niya, napakadami at yung connection niya, napakalawak. To the point nga guys na mayroon siyang kanegosyo sa Baofu na mga pinaghahanap doon sa Singapore dahil nga sangkot sa human trafficking at sa money laundering. Talagang mga literal na mafia. Kumbaga parang napasok na tayo ng transnational crime. Alam niyo yon? Yung mga may kaso doon sa ibang bansa, dito na naman sa Pilipinas, pag nagkaroon na naman, doon na naman sa ibang bansa, yung parang no permanent address, yung mga transnational crime. Pinasok na nga tayo, tapos ngayon, itong si Senator Risa Hontiveros, talagang grabe. Siya lang yung siya lang yung dedicated sa na to sa kasong to. Mantakin nyo guys, no? Pero anyway, pasalamat din tayo sa dalawang national na yung isang Vietnamese at isang Malaysian national. Dahil kung hindi sila tumakas at hindi nila ni-report yung pagdidetain sa kanila doon sa Pogo sa Bamban, hindi aabot sa ganito. Hindi natin malalaman to. Hindi tayo aabot sa punto na questionin yung pagkatao ni Alice Guo, malalaman natin na sangkot sa iba't ibang big transaction itong kanyang mga kanegosyo, hindi natin malalaman yung inner niya, yung pagkatao niya, yung kung nagsasabi ba siya ng totoo or hindi. Pero nandito na kailangan nating bigyan ng credits guys Itong si Senator Risa Hontiveros, ang galing. Promise. Grabe guys, promise. Buhay niya na yung nakataya dito, pero grabe, iba talaga yung yung tindig ni Senator Risa Hontiveros kung sa unang hearing, dalawa lang ata silang umattend, no? Ngayon, nag-viral. Nandito na, pumasok na si Tulfo para magpasikat. 'Di ba? Pumasok na din yung iba't ibang mga klaseng senador diyan para magpasikat, pero hindi man lang nila binigyan ng credits itong si Senator Risa Hontiveros. Ang galing. Grabe. Ang galing. Talagang kumbaga, bawat hearing niya, hindi kayo malulugi. Bawat hearing niya, pag pinapakinggan nyo, talagang kahit hindi mo gusto yung politika, parang magiging involved ka na dito. Kasi mantakin nyo guys kalat na sa buong mundo. Kahit sa TikTok, yung mga kabataan nakikialam sa issue na to.
Good to hear naman yun, guys, na dahil sa ginawa ni Senator Risa Hontiveros, yung mga kabataan, mga Gen Z, millennial, ay nai-involve na din para makiusisa sa issue ng politika. 'Di ba? Yung about sa national security natin na itong si Alice Guo, maybe pwede siyang threat sa ating bansa, pwedeng espiya. Paano natin nasabi na espiya? Kasi ang daming loophole, mga butas, mga pagsisinungaling na ginawa itong si Alice Guo. To the point na sabi niya, after daw siyang pinanganak, iniwan daw siya ng kanyang ina. Pero napag-alaman natin na sinundan pa siya ng magkakapatid. 'Di ba? May butas doon na sinasabi niya, pagkapanganak sa kanya, iniwan daw siya. Hindi niya daw nakita yung biological mother niya. Pero napag-alaman na meron siyang mga kapatid. At siya yung pang-middle child. So ano yun? Tapos sa birth certificate niya, hindi pala 17 years old na-register. Bagkus na-register noong siya ay 19 years old. Yan po yung clarification ng PSA. Tapos nakalagay sa kanyang birth certificate na itong si Alice Guo ay kasal daw ang kanyang parents. Nakalagay doon sa PSA, married. Pero dito guys sa Senate hearing na sinabi sa Senate hearing nung nakaraan, and nireveal din ni Alice Guo sa interview niya with Karen na ang kanyang ina is kasambahay, kumbaga bunga lang siya, love child lang daw siya. Pero magtataka kayo na bakit sa birth certificate married ang kanyang ama at ina. Pero nung tiningnan kung sino itong Angelita Guo, tapos itong Amelia Guo, hindi makita. Non-existence. Kumbaga parang si Alice Guo is a kind of person na tanim tao. Di ba? Para maging asset ng mga big syndicate dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga, alam nyo guys, nandito na din ako sa punto na syempre, nasa usaping politika tayo. And syempre, itong si Senator Risa Hontiveros ang duminig nito. Natatakot lang talaga ako guys dito sa part ni Senator Risa Hontiveros. Hindi mawawala yan sa isip ko na mangamba. Kasi mafia na. Yung tinitira niya dito, mafia. 'Di ba? Which is involved dito sa mga malalaking illegal transaction. 'Di ba? Doon sa sa Pogo operation, big syndicate, doon sa Bomban, doon sa Singapore. 'Di ba? Talagang grabe. Kaya nga guys, ang ko dito, ipag-pray natin itong si Senator Risa Hontiveros na maging successful bawat laban niya kasi itong committee lang talaga ni Senator Risa Hontiveros ang makabuluhan. Like, literal, makabuluhan. And after, mag-session na naman. 2 months na naman na break. Wala na namang Diba? Ang galing. Ang talaga ni Senator Risa Hontiveros, mausisi, mabusisi, matalino, may utak. Hindi siya yung tipong pasikat lang pag grandstanding. Hindi siya ganun. Hindi siya katulad ni Tulfo na pag grandstanding. Hindi siya katulad ni Robin Padilla na pag grandstanding, pamura-mura pa. Pero wala naman palang sense. 'Di ba? Iba talaga. Iba si Senator Risa Hontiveros. Kaya nga, ipag-pray natin guys na sana lahat ng kanyang mga ginagawang Senate hearing is maging successful. Kasi buhay natin nakataya dito at yung bansang Pilipinas, mamamayang Pilipino. Hindi natin namamalayan. Baka malay mo, kinabukasan, sinakop na pala tayo. 'Di ba? So, kailangan nating suportahan, protektahan, pagdasal, paglaban itong si Senator Risa Hontiveros. So now, I stand for Senator Risa Hontiveros. Galing mo, ma'am. Saludo. Bilang isang kabataan, as a 21 years old, ako ay humahanga sa'yo na hoping sana someday maging kasing tapang mo ako. Maging katulad ko ikaw na matalino, may kaya, may puso para ipagtanggol ang ating bayan. Nagkakaroon ka ng courage kahit nakasalalay ang iyong buhay. Tinataya mo para sa ating bayan. Talagang bigyan natin dapat ng credits dito. Itong si Senator Risa Hontiveros. Anyway, yun po guys, bigla lang siyang nag-sink in sa utak ko. Kasi malalaki na yung tinitira ni Senator Risa Hontiveros eh. Kaya, we must protect the one and only senator na talagang merong puso, merong pagmamahal para sa mamamayang Pilipino. Anyway,
Yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.